Beat the heat ngayong tag-init. Iyan ang peg ng maraming Pinoy na nagpaplanong mag-outing ngayong summer. Pero kasabay nito, tila naglipa na rin ang mga resort booking scams. Ano nga ba ito at paano makakaiwas? Alamin sa Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Summer is waving, kaya naman sure na ang kaliwat ka ng outing ng marami. But wait, sa ganitong panahon rin pala, naglipa na ang umano'y mapagsamantala. Katulad na lamang ng nangyari kay Pat na biktima ng resort scam sa Rizal, matapos makapag-full payment at tumungo na sa resort, hinayang ang inabot. At tila gumuho ang langit at lupa nang magulat sila na hindi pala sila ang nakabook sa araw na iyon at may ibang guest ang umuuko pa ng resort. Ayun, eventually we found out na we were scammed ng isang tao sa Facebook. Nangyari noon, sa Facebook lang kasi yun. Siyempre sa Facebook maraming mga posts about resort, mga private resort for team building activities. Nakita lang kasi nila ang resort sa Facebook 2 araw bago ang kanilang nakatakdang team building. Natuwa pa nga siya at agad nagtiwala kasi mabilisan ang mga naging transaksyon at mukhang lihitimo dahil sa mga litrato at videos na ipinakita. Hindi niya akalain na mabilis din palang matatangay ang kanilang binayad sa resort na pinag-ambagan nilang magkakatrabaho. Sangi agad ng down payment. Ang binalikan ko yung conversation na sinend sa akin, 9,000 yun yung initial down payment. So nagbayad na kasi we have the money naman. Tapos, nung on the way na kami, nung araw na yun, pinabayaran na ng buo. Para daw ma-ensure yung booking dun sa place na yun mismo. Nagreklamo naman anya siya sa barangay at nalaman nila na maging ang resort owner ay biktima din ng scammer. Dahil ginaya ng manluloko ang itsura ng mga detalye ng resort, maging ang videos at picture na aakalain mo talagang lihitimo. Na-trauma ako. After nun, traumatic naman talaga siya na, alam mo yon, it's not just all about the money. Yung pagod mo pa lang, exhausted ka na sa trabaho, tapos pagdating mo doon, you were scammed, maghanap ng resort. Alam mo, nakakapagod. Parang ilang linggo ko rin dinala yun sa buhay ko. Agad nilang nalaman na taga Mindanao umano ang nakatransaksyon nila base sa URL na ginamit ng suspect. Para sa ilang mga resort owner, tila hindi na bago ang mga peking account na nag-o-offer ng kung ano-ano at nangunguha ng ilang mga impormasyon para magmukha silang lihitimo. 1 year ago, yes, na-share yun, parang green up yung mga pictures ng resort namin and then shinare siya sa ibang platform. Mabuti na lamang anila na mayroong nagminsay sa kanilang original na page at agad pinacheck kung sa kanila rin ang kumakalat na posting na resort sa ibang social media platform. Ang sistema kasi ng mga scammer na ito, Yung iba kasing mga customers, nagmamadali na silang mag-book. Let's say, bukas na or mga 3 days before. So nakipag-usap sila, madalian. Yun yung gustong-gusto ng mga scammers eh. Yung mabilisan na transaksyon na parang i-deposit mo na GCash account ko. payo ngayon ng Tanay PNP na madalas dinaragsa ng mga biyahero at turista ngayong summer season. Kailangan po na pag-post sila nagpa-reservation, kailangan po dapat na tingnan kung legit po yung kanilang Facebook or online. And afterwards po, dapat mag-ocular inspection para malaman po kung tunay po ang nasabing resort po. At para naman umano sa mga naging biktima na ng scam, huwag mag-atubiling dumulog sa tanggapan ng pulisya para agad ma-report ang insidente. Kailangan po yan kasi po kailangan po na i-report sa amin para agad po na ma-actionan po ito. At para din po maulit po ang nasabing insidente. Para amin po mapuntahan yung lugar na yon at ma-actionan namin o mahuli kung sino po yung mga tao na naloloko na yon. Sa ngayon, wala pa namang naiuulat na ganito mga resort scam sa kanilang area of responsibility, pero ipinag-utos pa rin ng otoridad na bisitahin ang mga napupuso ang mga resort para makasigurado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.